It's 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Wednesday, October 16. Senator Bato de la Rosa plans to invite former President Duterte to a Senate hearing on the war on drugs, which both of them used to lead. Senator Bongo is also considering a resolution for a parallel probe similar to the House Quad Committee probe. De la Rosa plans to start the hearings this November. Malacanang supports the Philippine National Police's plan to reopen investigations into high-profile killings related to the drug war of former President Duterte. Executive Secretary Lucas Bersamin says the move underscores the Marcos administration's commitment to justice and the rule of law. The Isambayan Coalition and other groups have filed a petition to the Supreme Court questioning the constitutionality of returning PhilHealth excess funds to the National Treasury. Today, PhilHealth is expected to transfer a third tranche of 30 billion pesos from almost 90 billion pesos from the said fund. The OVP has criticized Social Welfare Secretary Rex Gatchalian's claim that all OVP referrals were accommodated, citing cases where requests were supposedly declined. The office also noted delays or inaction on referrals from its satellite offices. Gatchalian has denied the allegation, saying the DSWD provides assistance to everybody. COMELEC Chairman George Garcia has named the 66 central aspirants who are guaranteed to be included on the ballot for the midterm elections. Pero hindi pa po final yan. These include all bets from the administration coalition. 183 people filed their candidacies for senator. And joining us today is Storycon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas. And from the Philippine Star, Editor-in-Chief Ami Pamintuan. Magandang hapon sa inyong dalawa. At magandang pag-introduce ko sa iyo ngayon. Maganda. Happy Wednesday, Good Ami. afternoon. Welcome back, Ronald. Namamaos pa. Namamaos pa. Kaya maganda yung introduction ni Ed. Na-miss natin si Oo Tito nga, Ronald. generic. Pinagbigyan ka. Di ba, Tita Ami? Na-miss natin si Tito Ronald. Okay, hinintay ko pumunta ko ulit si Ami. Okay, Ami, ano yung ating mga headlines sa Philippine Star? Apart from the stories you mentioned, dagdagan ko lang yung sinabi mo dun sa 66 senatorial aspirants. Kasama si Pastor Kibuloy. Oy. Kasama siya. I wonder So, daw kung ano yung madagdagan pa pati yan. I wonder daw kung ano yung qualifiers for you to be included dun sa 66. And mind you, yung 66 hindi pa yung final as in maaari pa yung madagdagan. So hindi pa libasa, hindi kayo Pero kasama dyan. sinabi sa atin, remember ni COMELEC Chair Garcia, na ang pwede lang naman nilang tanggalin ay yung mga nuisance Oo nga. Those who make a mockery, Sila, di ba? those who, yung well, by their definitions, make a mockery of the elections. Kaya nga. Yung vlogger ba na si Mark Gamboa kasama sa 66? Hindi ko pa nakikita yung complete list, ha? Siya lang kasi ang Kasi hindi nga natin alam kung... remember, saka yung yung tinitingnan pa natin yung mga makakalusok. Kasi sabi niya, remember, hindi naman daw yung definition ng nuisance, hindi daw sakop nun yung income mo. So kahit pobre ka, doesn't necessarily make you a nuisance. Saka, well, tinitingnan natin yung kay Pastor Kibuloy. I guess they think na seryoso talaga siya. And I think he is serious in running for the Senate. Mark Diba? Gamboa. Well, that's true. Your finances or your ability to finance a national campaign should not be a determinant in deciding whether or not you're a serious candidate. Yung anim na slate ng Duterte camp, kasama ba? Raul Lambino. Palagay ko, may party yan Palagay ko kasama yan. Si Attorney Bondok. Palagay ko kasama yan because it's a major party Kasama. Tapos may isa pa. It's a major party. Wala pa silang Okay, Yun so muna yata yung malalaking party. But I'd be more curious yun sa mga mga tinanggal or yung mga hindi pa hindi tinanggal yung mga hindi pa Wala pa. nasasama. Wala pang Wala tinatanggap. pang sila. Yung mga hindi pa nasasama.
I'm more curious about them. Kasi, you'd want to look at one set of names versus the other set of names and try to see kung Yes. ano kayang mga batayan para sabihin na ito ay seryoso at ito hindi. Yes. Halimbawa, si Heidi Mendoza. Oo nga, si Walang, Heidi Mendoza. diba? Walang... Mga independent, wala pa si oo. Heidi. Wala pa. Again, emphasis dun sa wala pa. Kasi maaari pa rin Yes. pumasok at maaaring hindi. So it can go both ways. Saka, dagdag pang istorya ngayon, yung palitan, world war between the BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic And China. Resources, and China. the Chinese Embassy. Inulit ng BFAR ngayon dahil nag-deny kagabi pa yung Chinese Embassy na di daw sila nag-sideswipe ng BFAR vessel. So today, nag-issue rin ng statement ng BFAR, they are standing by their story na sinideswipe yung barko nila. Dapat may mga At dash kami related mga to yun eh. that, Pero usually may video yan eh. Di ba? Yung mga barko. usually, baka later, baka may mag-release. Oo. Saka dagdag lang yun, nag-approve yung house pa lang naman. But anyway, it's 3.2 billion pesos para i-expand yung airstrip natin sa Pag-asa Island. Related lang naman dyan. Yung kiskisan ngayon ng BFAR tsaka ng Chinese militia ay sa malapit sa Pag-asa, sa may Sandy Cay at least sa area yun eh. So, Yes. number one, just to be clear to everybody, number one, that's already beyond the EEZ ng Pilipinas because Pag-asa is no longer in our EEZ. Ang next question lang would be, is it within the territorial seas of Pag-asa Island, which is in 12 nautical miles? Kasi yun ang pagtatalunan dyan, parang China is saying na we shouldn't be there or we shouldn't have been there to begin with. So yun ang magiging tanong kung nasaan siya vis-a-vis yung Pag-asa Island and yung 12 nautical miles na territorial sea ng Pag-asa. Kasi yan lagi sinasabi nila, di ba? We are deliberately, yan daw mga sideswiping incidents na yan. Tayo yung nagpupunta sa kanila eh. Tayo yung lumalapit eh. We've been intruding daw into their territory. Correction lang doon sa kanina. Kasama pala si Heidi Mendoza. Kasama? Doon sa listahan. 66? Oo. Okay. Kasama yung 66. Dahil meron naman siyang nationwide na grupo yung One Sambayan. Yung Sambayan. Na alam ko magsasampa ng kaso today with Justice Carpio. Tungkol uli sa PhilHealth. Nagsampa sila sa related to PhilHealth. Yeah. Yung Yung Related to pag-turnover ng PhilHealth. total of 90 billion Yung sa- the Treasury. yung sa January pag-uusapan Yun pa. yung latest na. Turnover na daw yung 30 billion today. Is that the final In the 30 absence billion of a to 90 TRO, or... they can eh. Hindi, may isa pang May isa 30 pang billion, tranche. no? May isa pa. Isa pa. so- four Kaso ilalabas yun December. So January yung hearing. No, so tapos na. Baka ubos na yun. Oo, tapos na. Okay. Mga Saka problema dyan, kapag ganyang na-release na, no return, no exchange yan. Ang hirap-hirap bawiin yan, Pero hindi naman siguro, hindi naman siguro yung pag turn over mo yung pera doon sa Treasury, sasabihin ng Treasury na ito, we will put this aside for this expense. And pag bumawi yung Supreme Court, hindi na siya pwedeng balik. It is a general fund sa Treasury. So, Well, pero- I'd like to assume na pag binawi ng Supreme Court yan, maring bawiin. Pero kaya nila minamadali, precisely, ay para gastusin. Well, that's also the other point. Yes. Yun yung dahilan kung ba't minamadali. Okay po, si Mon Gualvez, ang reporter ng Okay. TV5 is on the line, linya no? Yeah, to talk about yung 66 na inaprubahan so far na central candidates for the 2025 elections. Mon, what do you have for us? Hi, Mon. Mon, Ayami, yeah. Bok, and Ronald. Ay mo. Out of 183 senatorial aspirants, 66 nga yung inaprubahan ng COMELEC na qualified technically to be a candidate for the incoming or upcoming midterm elections. This is based on the recommendation of their law department. Ang sabi ni Chairman Garcia, these candidates, these 66 candidates are technically can be classified or can be included sa mga maiimprentang balota sa darating na halalan. Except kung may mga maghahain sa kanila ng ibang petitions tulad ng disqualification or cancellation of their certificate of candidacy. Kasi itong 66 na ito, lumabas ito due to the motu proprio yung ginawa ng COMELEC dahil wala naman nag-file eh. Wala naman nag-file for nuisance or to declare a certain candidate as nuisance dito sa mga senatorial. So itong 66, binase nila ito sa mga political background, kung may kakayahan nga ba itong makapangampanya, kung meron ba itong certain supporter
at saka kung ito ba ay may record na before na nadeklara ng nuisance. Some of these factors were considered in including these candidates na maging official part nga no ng senatorial aspirants for the upcoming elections. Ang sabi ni Chairman Garcia, they did not include the factor of poverty or yung kahirapan dito sa mga naturang kandidato, bagay na matagal nang niresolve na rin naman ng Supreme Court. na Korte Suprema. Yes, Supreme Court. Now, talagang very controversial kasi isa rin sa mga inaprubahan ng COMELEC ay itong senatorial bid ng controversial na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Bagamat may kinakaharap na kaso sa Korte, si Kibuloy wala pa naman siyang pinal na hatol sa kanya. Kaya naman, according to the COMELEC, maaari pa rin naman siyang tumakbo. At yung about sa political party na nag-include kay Pastor Kibuloy, babagsak kasi ito sa magiging independent lamang siya. Kung sakasakaling may dalawang partido or may magkabilang partido na Binawi. nag-file, kung may nagbawi, kung meron bang nagsasama sa kanya sa isang faksyon, so ang magiging resolution daw ng COMELEC dito is magiging independent and still he can still run or he can still be a candidate for the upcoming election. So pipilitin ng COMELEC na matapos itong mga nuisance candidates ma-resolve kasi yung 117 remaining, for now, they are not yet considered as nuisance pero iraraffle na sa dalawang division ng COMELEC yung mga hearings para sa kanila application for them to prove that they are not nuisance or hindi sila panggulo sa darating na eleksyon. At pipilitin nga doon ng COMELEC na matapos before the end of November itong mga nuisance candidates para makapagsimula na sila makapag-imprenta this coming December or latter part of the December. Mon, ang tanong ko sa iyo ay kamusta yung halimbawa si Mark Gamboa, yung one of the first vloggers na nag-file ng candidacy for the Senate dahil yung kanilang makinarya ay hindi yung traditional na makinarya. Ang makinarya nila ay yung kanilang mga followers sa social media. Yan ba ay pina-factor in dito sa disqualification? Paano? So far, hindi siya kasama sa listahan eh. Actually, kasama siya. Kasama siya? Si Mark Gamboa. Good. Oo, pasok si Mark Gamboa sa 6 Kasi tama ka, Ronald, no, nang binanggit, one of the considerations or factors na kinonsider talaga ng COMELEC is yung meron ba itong mga supporters na maaaring sumuporta sa kanya ng candidacy niya sa bansa, no? So, yung isa yun sa mga tinignan nila na maaaring maging paraan, hindi nga naman daw kumbaga kakailanganin ng pondo, kung kakayanin naman ng social media or ng online platform, pwede daw makonsider na makatakbo. No? So yung supporters. So Mark Gamboa is one of the 66 candidates or aspirants rather na sinama nga ng COMELEC. Yan yung first time na may vlogger ka na tumatakbo as senator. Bok, okay sa tanong lang. Meron bang technical May technical support ba dyan ng COMELEC? Kasi alam naman natin kapag online, yung mga support na yan, pwedeng yan eh. Hindi mo ma-verify yan kung isang tao ang nagla-like sa'yo, na katakot-takot. I mean, we've had that experience before sa ibang certain writers and certain vloggers. Meron ba silang ganyang kinukonsulta kung sakasakali? Yes, Ami, actually, matagal na sinasabi din ng COMELEC na they want to control itong mga online campaigning or online platform na gagawin nga ng mga candidates, no, or ng mga aspirants. So technically, we will just need to follow it up to the COMELEC kung anong update doon sa sinasabi nila na dapat ma-register ng mga kandidato yung kanilang mga official accounts. Kasi nga, kapag hindi kasama sa listahan ng mga official na ni-register nila ng mga accounts nila or pages nila, technically pwedeng pwede itong i-contest ng other candidates, no? Yeah. Lalo kung nagpapakalat nga ng mga fake news, ng mga mga mapanlinlang na information, kasama yan sa mga nauna nang sinabi ng COMELEC in the previous months na kanilang tututukan din due to the advancement talaga ng technology at saka influence ngayon ng social media. Okay. Saka yung sinasabi nilang hindi i-consider yung income para ka-declare na nuisance. Kung pobre ka, paano mong popondohan yung kampanya mo, hindi ba? Kahit seryoso kang kandidato, tapos hindi ka naman tech savvy na
you can log in online at makakakuha ka ng mga supporter para patunayan. Paano yan? Di ba medyo komplikado rin, di ba? Oo, actually medyo complicated on that part pero ang sinasabi ng COMELEC kanina talagang in-include nila kahit yung mga masasabi nating hindi ganun yung kakayahan na makapagpondo ng kanilang kampanya. He mentioned, Chairman Garcia mentioned a certain candidate, Leandro Verceles. Ito yata yung mangingisda na magsaysay awardee kung di ako nagkakamali. So, Yes. ito ay nasama, no? Nasama siya sa listahan at talagang pinagbigyan nga rin ng COMELEC just to prove daw na hindi hadlang yung kahirapan sa mga pwede nilang masamang kandidato. May nationwide organization yan pakisama. So, hindi yan nuisance si Berceles. Hindi lang dahil nanalo siya ng Magsaysay Awardee, kundi may nationwide organization siya. Halimbawa, yung Kaliwa Dam, yung mga indigenous peoples doon, mga kasama yon ni Berceles. Yung mga nagmarcha from Sumilaw na mga magsasaka hanggang Manila, kasama yon ni Berceles. So, kanyan, medyo matagal na yung may nationwide organization. Okay. Bok. Saka parang, I think, he is also a former governor, di ba? Hindi. Hindi, ibang Berceles yun, Iba Bok. yun. Hindi. Iba ba yun? Ibang Berceles yun. Ito, kanto. Karaniwang kanto. Mangingisda. Karaniwang mangingisda. Hindi po, hindi yun. Nanalo ng Magsaysay Award dahil Narito na ako. nanalo siya dahil sa Magkakapangalan sila. nanalo yan dahil sa Yes, protection ng mga ng mga kawayan, mga mangrove forest. Okay. Tama. Yun nga yung binanggit ni Chairman Garcia. Oh. Pero kasi Governor Leandro Berceles naman yung isa Leandro din siya, yung isa. Iba yun. Junior. Pero iba nga naman yun. Tama. Sorry. Boy pa ba yun? Si Berceles? Oh. Teka, si Mon, pakawalan natin dahil we have to go into a gap and then we have to bring in our first guest for this afternoon. Maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez, News 5 correspondent. Salamat, Thank you for joining Mon. us. Thank you, Mon. You're watching StoryCon on One News. Just need to take a break. We'll be right back. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.
We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course with us, Ami Pamintuan of The Star, and Tito Ronald Llamas, our resident political pundit. Okay, and let's talk to our first guest for this afternoon, International Criminal Court Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Ma'am, magandang hapon and welcome back to StoryCon. Gandang hapon, attorney. Good afternoon. Yes, Ma'am. magandang hapon po. Yes, ma'am. Ma'am, well, last week's testimonies on sa Quadcom were, quite elucidating for many of us. But more for some than for others kasi a lot of the testimony also from last week were already mentioned by for example, Arturo Las Cañas in his previous affidavits. Some of the names were actually very familiar, like Garma, for example, and Leandro. Leandro, di ba? Kanya Leandro? Yes, sabi ko nga attorney kay Dan Fernandez kahapon, ay Congressman Dan Fernandez kahapon. Yung mga lumalabas ngayon ay mga dati na yang nasa testimony ni Las Cañas. 2018, 2021 pa, no? Kaya ang sabi naman nila, hindi daw nila nabasa pa yung Las Cañas testimony. Sabi ko lumabas na yung kay Montalban, no? etc. So, yun yung tanong ni Ed na tungkol dito sa mga testimony ni Las Cañas na hindi pa widespread na nalalaman. Mismo nung quad, Yeah. But can you walk us back at least dun sa pertinent portions na sinabi dati ni Las Cañas na that are supported now by last week's testimony? Ano itong mga ito? Para so we can put it together. Yes, saka kay Espinido. Pati Espinido. So we can put it together na parang, uy, tumugma ito dun sa sinabi dun. Nag-corroborate. So, there immediately, the reward system is evident. So, sa rewards system, ito yung programa Hindi ba na mahina nagsimula siya? sa Davao model. So, apparently, in Davao, they started with the killings in the sense, doon kasi vigilante killings. Dito, police Nakasan nyo nga yung volume. Pero kahit pa police operations, apparently, ay merong Nakasan nyo yung volume. Ma'am Cristina, nalili po. Ami, Naririnig ka. dinig ka namin. Hindi ko siya marinig eh. Pero okay ba? Direct, baka Oh, yan na, pa-adjusting okay kay na Ami. yan. Ayan, pa-adjusting kay Ami. Yan. Sorry po. Okay. So una, yung reward system, yan yung verified apparently and confirmed by several testimonies. Second, paano yung operations? Yung karamihan kasi sa testimony, yung kalakhan ng testimony, Bato-Bato at saka ni Las Cañas, ito ay patungkol sa Davao Death Squad, kung paano mo papatayin, sino ang uutusan mo, paano ang chain of command. Dito, sa panibagong sinurface ni Royina Garma, mukhang ang lumalabas, talagang complicit kasali yung police, yung PNP, doon sa whole operation. Yun kasi yung bagong layer sa war on drugs. When Duterte was president, officially, kailangan magkaroon ng patayan. Police operation ang measurement ng accomplishment during the time of President Duterte. Kaya, dito na uso yung nanlaban. Yun yung medyo hindi uso nung DDS. Yung nanlaban, hindi pa yun binabanggit, hindi pa yun officially, kumbaga, nababanggit. Kaya naghihintay kami kung may magdadagdag. Pero at the very least, how the killings are committed, how the killings are financed, and how the killings are instructed or directed, mukhang nagtutugma na. Nagsalita na rin si Espinido, even Kerwin Espinosa, to give us context on how some of the killings have been, kumbaga, justified, some of the killings have been conducted. Iba't ibang types of killers, sabihin na natin yung lumalabas. May PNP, merong bayad na mercenaryo, tapos meron ding, so far, ang lumalabas, mga hindi pa kilala, pero part nitong operation na ito, dun sila sa kaya nilang bayaran o kaya nilang utusan. Ma'am, how valuable do you think last week's testimonies dun sa Quadcom will be dun sa ICC probe? Well, very valuable because Royina Garma is, essentially, she's the first one to talk about Duterte as president, implementing the war on drugs, using the quote-unquote Davao model nationwide. Hindi pa natin nakukuha yan on record, although there have been many indicators, including memorandum circular,
2016-11, yung mismong memorandum na pirmado ni Bato de la Rosa as PNP chief. Pero yung sasabihin na gusto ko talagang dalhin nationwide ang Davao model kung saan marami ang namatay at walang naparusahan, yan ang kumbaga essential dito sa mga revelations nung last week. Kaya sabi nga namin, parang nakakabitin lang, kulang pa, hindi pa sarado yung kwento. Naghihintay pa kami ng iba pa. Pero attorney, halimbawa yung nakalagay sa testimony ni Las Cañas na si Garma ay head ng hit squad mismo ni Bongo, no? Yung nakalagay sa testimony niya, no? Tapos ngayon ang magpapatawag ng hearing tungkol sa lahat ng ito si Bongo. Di ba napakasaya? Oo nga, sabi nga namin, lokohan ba ito? Kung gusto niyong lokohan na lang, marami kaming paraan para makipaglokohan. Yung isang napansin lang din namin sa mga testimonya ni Colonel Garma, wala siyang inaamin sa pansarili niyang responsibilidad. Parang it is as if ini-introduce niya lang si Presidente Duterte kay Edelberto Leonardo, tapos sabi niya, sila na yung nag-usap pagkatapos. Tapos ito na lang yung iba kong alam. As to her personal liability, maski yung 3 dapekol na pinatay sa loob, maski yung kay Barayuga, hanggang kaduluduluhan, wala akong kinalaman. Kaya parang may ganong pag-iwas talaga si Colonel Garma. Ang duda namin dito, may gusto pa siya o may kaya pa siyang sabihin. Pero makakabawas ba yan sa credibility ng kanyang testimony? No? Or pwedeng hiwalay yung iba niyang sinabi doon sa kanyang sariling liability? Pwede kasi, sabi nga namin, sa totoo lang, kailangan tingnan din itong testimonya ni Garma na una, kung ano yung sinabi niya, and patsi-patsi, patungkol kay Duterte, patungkol kay Bato, patungkol kay Edelberto Leonardo, patungkol kay Bongo, etc. Tapos yung iba pang cast of characters, sabi nga, dito at least kumpleto siya ng starring roles, pati yung supporting characters. Pero siya, para lang siyang meron sa tabi-tabi. Yan ang kailangan pang ma-flesh out. Hindi ko alam kung sa additional affidavit. Pero kung ako ang tatanungin at kung lalapit siya bilang witness sa ICC, ang paraan kasi para kunin ang testimonya ng isang testigo sa ICC ay one, deposition, yung video na may nagtatanong sa'yo, yun lang yung thing. Kailangan under their procedures. At para ma-qualify ito as acceptable evidence, according to their parameters, may particular kind of camera, yung kailangan may sa baba, may number, may date. Di ba may camera gano'n? Pero attorney, etc. Attorney, yes. Attorney, at this point, may nakikita ba kayong solid evidence, directly linking former President Duterte sa lahat ng mga nangyari? Kasi this morning, nagsalita si Ace Barbers, sabi niya, kailangan daw, wala pa daw siyang nakikitang gano'n, yung talagang solid na direct link, at kailangan daw ng corroborative evidence. Diyan sa mga so far na nakuha na ng Quadcom. Do you agree with that observation? No, I do not agree with Congressman Barbers because maybe I am a little bit advanced into this investigation, and it's because I refer to the ICC investigation as well. Yung Quadcom kasi ayaw nilang mag-refer doon. Kaya kung para sa kanila, kung ano lang ang nalaman nila during these hearings, yun lang yung saklaw ng alam nila. Kaya tama, yung Bato and Las Cañas testimonies are not within the scope of these Quadcom hearings. DDS killings, not within their scope. Sa ICC, kasama yan. Kaya kung ipapasok mo yon at saka itong kay Garma, medyo kumbaga lumiliit na yung mundo nila. May konti pang kailangan. Totoo naman yon. Pero itong kay Garma, we think of this as a smoking gun. Pero attorney, may paraan. Mag-share ba? Magtatanong ba ang ICC? Is the ICC interested in getting the records or accessing na lang? Kasi hindi daw mag-share ang Quadcom Is the ICC interested in accessing? Kasi public record naman daw yon. On the other hand, kaya nila? On the other hand, Attorney Conti, pwede bang ipadala sa Quadcom yung halimbawa mga testimony ni Las Cañas? Paano lumalabas na siya?
So, ang problema, hindi nababasa ng mga taga-Quadcom. Kaya siguro, ganun magsalita si Congressman Ace Barbers. So, kumaga, in a way, palitan. Pwede rin yun, isa yun. Kaya lang yun nga, medyo limitado din talaga yung scope ng investigation sa Quadcom. Kumpara sa ICC, ang ICC kasi, ang investigation niya, time period, November 2011 hanggang March 2019. Tapos may particular na lugar sa Davao, yung mga unang taon na mga patayan. Dito sa Quadcom, ang intindi ko kasi sabi nila, extrajudicial killings during the time of President Duterte. Lumaki na. Palagay ko, konti pang kalabit at para yung Quadcom, i-consider yung DDS killings. Nagkaroon nga ng pagkakataon na umupo pero sa House Committee pa lang House Committee on Human Rights, si dating Senador Laila de Lima. At nagbanggit na siya doon ng findings ng CHR at yung investigation ng Senado tungkol sa DDS. Kaya lang yun nga, medyo may limitasyon pa. Limited yung scope. Kaya konti pa. Kasi kung dati nga sa House Committee on Human Rights, ang tinitingnan, patayan lang. Tapos ngayon, naging Quadcom, mukhang natahina. Paano nagkakapatayan? Dahil mayroong criminal enterprise. Sinong nagbabayad ng patayan? Baka yung online, yung POGO. Baka yung drug trade. Kaya ngayon, yung Quadcom, kaya ito din yung isang challenge para sa kanila. Ito naman yung advantage nila sa ICC. Yung ICC, ang tinitingnan lang nun, krimen patayan. Sa Quadcom, bentahin naman nila, pwede nilang silipin yung saan nanggagaling ang pera, sino ang pinanggagalingan ng pera, at sino pang iba ang mga supporter nito, kahit hindi sila related doon sa extrajudicial killings mismo. Kaya, kumbaga, medyo best of both worlds kami. Magkakaroon ng burden na talagang paglapitin sila sa isa't isa. Sabi nga ni Pero tingnan Congressman, natin, aaralin namin. Mabalik lang yung deposition na binabanggit nyo kanina kasi yung nangyari sa Quadcom last week, it's all pretty explosive. Pero would those testimonies in the Quadcom be sufficient for the ICC to use? Or would the ICC want to get depositions from these people, particularly Garma? If that is the case, what would be the process? Can they access, for example, Garma? I'm talking about ICC, of course, or the prosecutors. Can they access Garma, and then how do you go about it? Nag-freeze. Nag-freeze. Ay, naputol ata. Actually, yung isang dagdag nag-freeze. sa tanong mo, Ed, ay Nag-freeze. hanggang saan ba yung cut-off? Yun din Ano Oo. yung mandate kasi ng ICC, 1 year after umalis tayo sa ICC. So ngayon ba ay pwede silang makakuha ng additional evidence para diyan sa kaso na yan? So yun yung isang itatanong natin. But additional Ano yung evidence cut-off? naman in relation to crimes committed Related. while we were still a part of ICC. I think that's related dyan okay. Yes. Pero halimbawa, itong mga nangyari afterwards, no, yung ba ay pwede? Oo. So, yun. Pataya ako kasi parang ganun. To me, that's a big question. Parang lumabas lahat yan sa Quadcom, which of course will result in possibly a recommendation for charges, but it's not Related naman yan. not directly filing of charges. So, but how do you move it forward as far as, number one, the ICC is concerned. Number two, any local criminal case is concerned. Yun, dapat DOJ yun DOJ yun. Oo, Dapat yun nga sikapin ng DOJ para ibigay sa kanila mga prosecutors yung possibility na magsampa ng mga charges. No? Yung sa ICC, baka ko na lang yan icing on the cake. Paano practically tapos na yung investigasyon ng ICC. Timing na lang ng international warrant. Kaya nga, ang Pero tanong Ayan, ko, bumalik na yata. Ay. Bumalik na siya. Ma'am, are you there? Attorney, Attorney yes. Connie. Ako, kung kailan pa Yes. naman exciting part na. Sorry. Oo nga Ma'am, kasi sige, I was hoping tuloy to na, move tuloy. things forward. I was Sige, hoping to tuloy, move things forward. Balikan ko lang po yung tungkol kung paano sige makakarating po. sa ICC. Sige po. Kailangan Yes. niya, depende kasi yan kung paano ipapasok yung testimonya ni Garma. Kung if only to prove that she said it, then pwede na yung House Committee report o kaya yung transcript. Pero to prove the truth of what she said, she has to be cross-examined at the very least. Kaya may dalawang nakikita akong paraan kung paano pumasok ang testimonya niya sa ICC. Isa doon yung nabanggit kanina, deposition. Kaya lang medyo stricto ang ICC. Sinong kakausap, paano kakausapin, saan kakausapin, anong camera ang gamit.
Kung testimonya naman, di definitely kailangan niyang pumunta doon at mag-take ng stance sa isang time in the future kasi hindi pa nga nagsisimula yung trial. Sa ngayon, ang minimum at ang pinakakailangan, makausap at ma-access si Gatoma. Ang problema, nasa kustodiya siya ng House of Representatives. Naka-contempt pa rin siya hanggang ngayon. At mukhang until the end of the session, it will be a challenge because sabi ng the Philippine government says they won't cooperate. But I don't see any impossibility. I don't see this as kumaga a hindrance. Kailangan lang natin maghanap ng paraan at oportunidad. Pero attorney, kailangan ba ng ICC yung ganyang klaseng mga testimony? Ano ba yung cut-off ng ICC? Halimbawa ko yung ebidensya sa mga EJK ay nangyari 2020 o 2021. Yan ba ay magpa-fall doon sa limits ng ICC? No? Yun yung isang katanungan sana. Buti nabanggit niya yan, yung scope of the investigation hanggang 2019. Lahat ng patayan hanggang March 2019, pwedeng pumasok pa din sa investigation. Pero sa totoo lang, sabi nga namin, kahit naman lampas ng konti, it can provide the context for the investigation. Kasi mas ano lang yun technicality para sa biktima. Hindi ka tatratuhing biktima dun sa kaso sa ICC kung pinatay yung kaanak mo, April na ng 2019. But that's just a technicality. For many others, as long as there's an ICC case at patungkol sa war on drugs yung pagkakabiktima sa kanila, parang pwede na rin, ako na rin yun. Kaya inaasahan namin, or invitasyon ito para sa iba, na pwede naman kayo actually mag-report dito sa ICC. Ang period na saklaw, November 2011 hanggang thereabouts June 2016, partikular sa mga patayan at iba pa, ito importante, at iba pang mga matitinding human rights violation sa Davao. Tapos July 2016 hanggang March 2019 sa nationwide. Merong website ang ICC ngayon. Pwede nang may free data naman, OTP link. OTP link. Padala mo sa Quadcom, yung website kung saan pwedeng mag-share ng information dito sa ICC. Tapos bahala na yung ICC kung kumbaga tatanggapin nila o hindi, at least malaman nila kung ano. Sabi kasi Attorney Conti ni Dan Fernandez kahapon, hindi sila magko-coordinate sa ICC dahil umalis na tayo. Pero siguro kung may papasok sa mailbox nila, no, na kaunting mga ebidensya, baka magamit din nila na hindi galing officially sa ICC. Tama. Ngayon nga, actually, sabi nga namin, baka, tanong din sa amin, baka nag-overthink na kayo kasi yung sinasabi ko na authentication, pagpunta mo sa yung disposition, etc. Pag-trial na yan. Pero sa punto ngayon, investigation, any reliable piece of information can be accepted by the ICC. Depende na lang sa kanila if they're going to pursue that information or that lead and use it in case building. Kaya to be technical about it, anything that is reliable, basta hindi chismis, the ICC can accept and take cognizance. Just leave it to them which points or which information they will pursue as for further investigation and case building. Okay. Kaya, sige lang, pasok lang ng pasok. Okay. Attorney, so suportahan daw ng Malacanang yung, kasi nag-announce ng PNP that they are going to probe all these killings. They are going to take a second look anyway, yun ang sabi. At saka ang DOJ pumapasok na rin ulit to the NBI. Sa tingin nyo, yung ibang grupo nagsasabi, ito raw ang, it shows daw the commitment of the new administration na imbestigahan nga itong war on drugs at hindi na daw kailangan yung ICC. What do you think of that? I don't think it will be enough. It is, again, too little, too late. In the first place, they are not acknowledging the killings as part of an entire policy. Sa executive yan, mukhang, maski nga itong legislative, nung nagsimula sila, sabi nila, probe into the alleged extrajudicial killings in the Philippines. Kaya ako, teka, we have to come from, we have to level off. For us, the baseline is that there are widespread and systematic murders. Hindi lang to isa, hindi lang to dalawa, hindi lang to 100
insidente at hindi ito patungkol sa isa o even 100 policemen. Patungkol ito sa isang polisiya, sa isang sistema na sabihin na nating maraming involved, pero among them, merong may pinaka-involved or pinaka-responsable. At nasa taas ng lahat na yon, kahit hindi mo siya makikita doon sa mismong crime Wala ako. scene, nasa taas ng lahat na yon, Presidente Duterte, Bongo, Bato, they're on top of everything of this criminal enterprise. Okay. Ma'am, maraming salamat po. We'd like to say thank you to ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti for joining us this afternoon. Thank you very much, ma'am. and Salamat, we'll have you again. attorney. Bring in another guest this Wednesday. Welcome back to the program, Director Winston Casio, spokesman po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sir, good afternoon and we apologize for the delay sa pagpasok sa inyo. Good afternoon. It's okay. Good Magandang afternoon hapon po. po. Good Oh. afternoon, gentlemen and lady. Good afternoon, sir. Sir, may nabasa ko kanina, yung mga Pinoy daw, they're taking over yung scamming operations. I think it was quoting, the story was even quoting you. So, hindi ko malaman, is this technology transfer? Are we learning? It should be good, but not good. Not that good. Never that good. Oo nga eh. So, but tell us about it. I mean, we're learning the mechanisms and the processes, or is there something more to this? Not necessarily pogos, no? But nagkaroon ng technical transfer, for lack of a better term, doon sa scamming activities na tinatawag. Nitong mga nakaraang mga buwan, may mga nahuhuli po yung PNP, ACG, and the NBI na mga scamming operations that are being run by Filipinos. So, the financiers are Filipinos and the ones doing the scamming are Filipinos. Basically, ito yung mga tinatawag natin mga online shopping scams, no? Yan po ay mga nakikita namin typically sa mga pogos. Sa mga pogos kasi there are so many scams, no? Aside from the actual love scam, cryptocurrency scams, may tinatawag silang mga online shopping scam. Ito yung, akala mo ang binabayaran mo ay ganitong gadget, pero pagdating sa'yo, bato or whatsoever, no? So, marami mga Pilipinong natututo sa ganyan. And I have to be honest, nung July, nabiktima pa ako niyan. No? So, akala ko binabayaran ko isang mamahaling men's perfume. Na paborito ko. Kasi half the price eh. So, ewan ko ba, siguro sobrang pagod ko, pati ako napapaniwala. Pagdating sa bahay, pabango nga, pero peke. Yung, tawag doon, mga knock-offs, so to speak. So, mga Pilipino natututo na po. Pero lahat ito galing doon sa kanilang mga natutunan sa mga pogo. Paano ang offensive nyo rito, attorney? No? Paano nyo tutugisin itong mga ito? No? Kung pwede nyo, Whenever the isiwala. reports come in, ino-operate po naman natin yan. Kaya lang, ang problema ko talaga natin dito, gentlemen and lady, is napakarami na ho nila. They have spun off into so many operations all over the country na ito. So kami, nakadepende lang kami sa human intelligence. Kapag may pumapasok na report, we validate the report. At kapag na-validate namin totoo, we apply for a search warrant or as the case may be, mission order. Then tatrabahuin ho namin. But then again, I'll have to be very honest, napakarami ho talaga nila. Pero apart from the cyber scams, meron pa bang offshore gaming na namomonitor kayo? Kasi kailangan winding down na yan eh. Mga 2 buwan na lang ang natitira, they all have to pack up na, no? Sa ngayon, kasi may mga report na tuloy-tuloy sila eh. Although natututo na daw silang mag-deflect ng Underground. attention ng especially our agency. Meron ba kayo na-detect na gano'n na kasi napakalaking pera niyang offshore gaming eh. At marami pa rin namang mga kliyente. Ano yung monitoring niyo as of this time? I'll be honest, Amy, meron pa po. Tuloy-tuloy pa po sila. Today is October 16. Technically, yesterday was the last day of all working visas, 9G visas, Yes. and alien employment permit as far as POGOS or internet gaming licenses are concerned. As of today, October 16, lahat po yan illegal na. So, technically, there should be no one working in an IGL as of today. Ang ginagawa na lang po dapat ng mga IGL ngayon ay yung mga tinatawag nating winding down activities such as pagbabayad sa BIR, separation pays, and so on and so forth.
So lahat ng mga foreigners na may hawak dati ng 9G visas associated to POGOs, they should be using the 59 days given to them by the Bureau of Immigration to sell whatever properties they have, to buy their tickets, basically to settle their affairs. But no operations na. Tama ho ba? Technically, Ed, Except wala na po winding dapat. down. Pero may namomonitor po kayo. Tuloy pa Marami rin. pa po, Offshore ma'am. gaming, ha? Yes, ma'am. Amy, marami pa po tayong monitor, no? So, this goes to show how big a problem this is. Sapagkat ilang taon ho kasi silang namayagpag. To be honest about it, February 1, 2023 lamang po namin ito sinimulang trabahuin bilang komisyon. Sapagkat binatawag po kami ng Pangulo at ang sabi ng Pangulo, binibigyan ko kayo ng marching orders to go after online scams. So when we got that marching order from the President to the Executive Secretary, nagtrabaho kami. Kaya lang, little did we know na gano'n na pala kalaki ang problemang ito. Akala namin we could do this in 1 year, but we're practically more than a year now since February and we're nowhere near 50% of our target. Pero attorney, sabi nyo nga ay... Director lang po, doctor lang po. Director Casio. Doktor. Habang Thank you for the nangyayari, promotion, by the way, Sec. habang nangyayari ito, sabi nyo, medyo rampant pa, no? Meron ba kayong ginagawa ngayong mga raids? Paano so far, wala kami nakikita sa news na mga nahuhuli. So, tuloy ba yung we enforcement? went to Binyan, Secretary. Sa We Binyan. went to Binyan. We made sure that the operations of New Wave Technology, yun pong hawak ni Boss Ahaw, o yung tinatawag natin si Ling Shunhan. Kahapon po yan. Yan nakikita nyo sa video. Sinigurado po namin na sarado na po yan. Kaya lang, personally, I was expecting nandun pa yung mga ebidensya. Kaya malungkot kami at napagalitan ko po yung Property Management Office nung Mega World kahapon sapagkat lahat ng ebidensya, ayan ho, lahat ng mga computers, wala na pong hard drives yan. So ano pang gagamitin naming ebidensya laban kay dito kay Ling Shunhan at saka mga managers niya. So dapat may managot ho rito sapagkat hinayaan nilang ma-tamper yung scene of the crime na tinatawag. Now, with regards to other operations, meron pa ho tayong mga case build-up na ginagawa ngayon. In the next few days po, tuloy-tuloy ho kami sapagkat being a presidential agency, we take to heart the presidential directive na dapat lahat ng mga POGOs, legal or illegal, may permit man o wala, ipapasara ho namin. Pero sir, winding down POGOs by the end of the year is one thing. Pero are you monitoring any POGOs that are shifting to underground operations from above ground just to beat the deadline and then to move and to go on moving past the year end? In other words, lumipat lumipat ang estado from legal, mag-i-illegal na lang. Meron ba kayong namomonitor na ganun? Yes, Ed. Kaya nga, meron po kaming tinayong task force Pogo Closure sa pangunguna po ni SOG Boying Remulla at saka ni Undersecretary Gilbert Cruz, yung Executive Director po namin sa PAOK. The question is, meron ba kaming namomonitor na mga legal or whatsoever na nag-shift into illegal, nag-underground? Sobrang dami ho. No? Sobrang dami, I'll be honest. No? Kaya nga nakikita ninyo, lately may na-raid sa Buwal-Buwal, yung PNP doon sa Cebu. Lately may na-raid ang NBI na 17 inchik lamang ang nagpapatakbo. That's the sad reality of this problem. No, they disintegrated into several micro units, Okay. and now they have multiplied. Na-atomize. So they broke up into smaller units para mas mahirap ma-monitor. Parang ganun. Na-atomize sila. I agree po. Ganun po ang ginawa nila. At nag-take over na ang karamihan mga Pilipino. Yan ba sinasabi nyo? Kasi yung Not mga Chinese, they are necessarily. very closely monitored. Not necessarily, Amy. Yung mga Filipinos na may mga financial capability, they started their own scamming activities. Pero a good number of these errand or scam farms na tinatawag natin are still being run by mainland Chinese, Taiwanese, and Malaysian Chinese. Okay. So that's From the interesting. Nag-break up sila. hindi sila naka-base dito, you're saying. Hindi sila No, they're naka-base here, dito. Amy. They're all No, I over the mean yung Philippines. financier. Yung financier.
meron ho tayong ilang financiers na nakita na nandito sa Pilipinas. Siguro nangangahas na nandito pa because they probably think they can get away with it. Pero nahuli ho natin sa Binyan nung nakaraang Thursday yung isa, one of the biggest financiers out there. At meron pa po kami sinisilip na 4 na nandito pa sa Pilipinas na hindi ho natin papayagan makalabas ng Pilipinas. Yeah. Okay. Thank you. Okay, maraming salamat Director Winston Casio, PAOK spokesperson. Sir, good luck sa inyong mga panghuhulit Opo. at pagbo-monitor. Thank you very much po. Ingat Have a Thank good you, day. Thank you, Director. Director. Sorry sa pagiging attorney. I don't think he takes offense to that. Well, thank you for joining Star Ngayon today. Ami Pamintuan, editor ng Philippine Star, and Tito Rol Llamas, our resident pundit. Okay na, magaling na ako. Hindi ka na itutuloy. Okay, just again tomorrow 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.